Marami ang nagulantang mga sangkay sa pasabog po na matindi nitong si Marcoleta. At alam niyo mga sangkay, ang isa kaagad sa naisip ko, kung buhay po itong si General Luna, malamang unang-una po itong magagalit. So hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat, sa lahat po ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay. At ito, pag-usapan po natin itong matinding pasabog po ni Marcoleta mga sangkay. At ikukonekta lamang po natin itong si General Luna kung gaano po niya minahal ang ating bansa sa kabila po ng pagsusupil o ano ba tawag dito mga sangkay, pang-iipit sa bayan natin ng mga mananakop na noon, siyempre nauna ang Espanya, sumunod ang mga Amerikano. At ngayon, kung papansin po natin ang panahon natin ngayon mga sangkay, ang nananakop po sa Pilipinas ay China. Ngayon mga sangkay, usapan po natin yan. Anyway, bago tayo mag-umpisa, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Makikita nyo po sa ibaba ang subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, then click the bell and click all. Alright guys? Sa mga nanonood sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Bago ang lahat mga sangkay, bago natin tingnan kung ano po itong pasabog ni Marcoleta, panoorin po muna natin mga sangkay itong matinding video tungkol po sa palabas na General Luna, kung saan ginamit po dito mga sangkay yung mga linya na matitindi o mga matalinhagang salita ni General Luna mga sangkay. Panoorin po muna natin ito bago po natin panoorin yung mga pasabog ni Marcoleta. Presidente, nais makipag-usap ng Sherman Commission tungkol sa mga kondisyon. Nasisikmura ba ng gabinete ang ganitong kataksilan? Kataksilan. Tinatawag mo ba akong traidor? At duwag! Naalala ko na nakasama kong anak mo sa labanan. Wala akong anak na duwag. Hindi mo nakasama ang anak ko sa labanan. Kaya wala kang karapatang laitin ang pamilya ko, Antonio. Hindi pang lalait ang totoo. Talagang nasa lahi ninyo ang traidor at duwag. Sa ngalan ng Malayang Republika ng Pilipinas, pinag-uutos ko na arestuhin ang traidor na ito. At ikaw din. Bakit pati ako? Kung magiging isang bansa man tayo, kailangan natin ng isang radikal na pagbabago. Mga kapatid, mayroon tayong mas malaking kaway kaysa mga Amerikano. Ang ating sarili. Well, ngayon mga sangkay, moving forward. Nagets na kung ano ibig sabihin ni General Luna, mga sangkay. Ngayon, eto po. Ito po yung sinabi po ni Rodante Marcoleta. Kandidato po itong senador. Tandaan niyo po yan, mga sangkay. Tandaan po natin, yung nanunupil sa atin, okay? Yung nang-iipit sa atin, nagbabalak na sakupin yung ating teritoryo ay China. Ngayon, ito po yung kanyang komento. Walang West Philippine Sea. Yan po ang giniit ni Sagip Party List Congressman Rodante Marcoleta sa pagdinig ng Kamara tungkol sa fake news. Pero ang pahayag niya yan, hindi nagustuhan ng Philippine Coast Guard. Nasa frontline na balitang yan, Brian Basa. Sa pagdinig sa Kamara tungkol sa fake news, may nasitang pahayag si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta mula sa kanyang kapwa mambabatas. Tungkol ito sa mga di umano'y maling impormasyong kumakalat online kaugnay sa West Philippine Sea. Para sa kanya, wala naman daw West Philippine Sea. Ayan na. Sinong agency ng government ang nag-empower sa ating mga kababayan para malaman nila ang complications ng West Philippine Sea? Isipin po natin, sir, there is nothing as West Philippine Sea. That is a creation by us. O, balikan po natin to. Magiging isang bansa man tayo, kailangan natin ng isang radikal na pagbabago. Mga kapatid, mayroon tayong mas malaking kaway kaysa mga Amerikano. Ang ating sarili. I hope na nagigets you yung point, mga sangkay. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung ating mapa or what, there is no West Philippine Sea. Giit ni Marcoleta, kailangang mabigyan ng tamang edukasyon ang mga Pilipino sa Parang ang mangyayari pa, mga sangkay, bobo ang mga Pinoy kasi nagpapaniwala tayo sa West Philippine Sea. Ganon. mga issue sa anyay South China Sea.
and we have to enlighten our people, because if our people are able to distinguish what is fake and what is true, sila lang, they can always repel. Maski na konting tulong lang eh. Ang pahayag na yan ni Congressman Marcoleta agad pinuna ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Commodore J. Tariela. Alam nyo guys, kung buhay talaga, kung buhay pa si General Lu ng mga sangkay, malamang mas mabigat po ang kanyang sasabihin kay Marcoleta. Isipin nyo guys. Ako, this is my opinion. Yung message niya yon is in favor. Okay? Sa China. Yun po yun. That's my opinion, mga sangkay. Yan po yung understanding ko sa statement ni Marcoleta. Guys, wag tayong boboto sa mga taong pro-China. I'm not saying na talagang pro-China si Marcoleta, but tingnan nyo po yung statement niya, mga sangkay. Okay? Maituturing anya itong disservice at kahihiyan. Mismo. Tandaan po natin, ang sinabi ni General Luna dito, mga sangkay. ninyo ang traidor at duwag. Sa ngalan ng Malayang Republika ng Pilipinas, pinag-uutos ko na arestuhin ang traidor na ito. Lahat po na inilalaglag ang Pilipinas noon, mga sangkay, ang tawag po noon ay traidor. Okay, kita mo yung bayan natin ngayon? Bakit tayo divided? Kasi may mga taong traidor, mga sangkay, sa bayan natin. Na imbis pumabor para sa kapakanan ng Pilipinas, pumapabor po sa mga nang iipit sa atin. Grabe, mga sangkay. Diba? Alam nyo, kung tutuusin, marami pong maiiyak talaga sa message na ito. Kasi, I'm sure parang, bakit ganoon? Bakit siya ganoon? Bakit parang hindi pang Pilipino yung statement? Diba? Dapat pro-Philippines po tayo. Pro-Filipino po tayo. Bakit pro-China? Binigyang diin din ni Tariela ang minsang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ang West Philippine Sea ay hindi kathang-isip. Mismo. At ito ay sa Pilipinas. Mismo. Even the former president, Ferdinand E. Marcos, yung buong area na yan, bantay sarado po noon, mga sangkay. And just imagine, kung ang bansa po natin, pamumunuan po ng mga taong walang pakialam sa ating teritoryo. Ano ang mangyayari sa bansa natin? Kaya tama po itong sinabi, mga sangkay, ni General Luna dito, di ba? Pakinggan po natin. At ikaw din, Bakit pati ako? kung magiging isang bansa man tayo, kailangan natin ng isang radikal na pagbabago. Mga kapatid, mayroon tayong mas malaking kaaway kaysa mga Amerikano. Ang ating sarili. Mga kapatid, mayroon po tayong kaaway, sabi po niya dito, na mas malaking kaaway kaysa sa mga Amerikano. Pwede nating sabihin to, mga kapatid, mayroon tayong mas malaking kaaway kaysa sa mga Chinese. Ang ating mga sarili. Bakit? Tayo mismo, mga Pilipino, pababayaan natin ang ating bansa na mabahiran ng mga banyaga, mga sangkay. Yung sasabihin na naman ng mga to, kayo nga mga pro-America. No, guys, hindi po tayo pro-US. At wala pong ginagawang masama ang US sa Pilipinas. Diba? Hindi po sila nananakop ng teritoryo. Panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino nang umpisahan ang paggamit ng West Philippine Sea sa lahat ng official communications ng gobyerno bilang tugon ito sa panghihimasok noon ng mga barko ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas. October 2012, nang lagdaan ni Aquino ang isang administrative order na nagsusulong ng kapangyarihan at karapatan ng Pilipinas na magtalaga ng maritime areas nito. Dito na tinukoy ang West Philippine Sea para ilarawan ang bahagi ng South China Sea. Mismo, yan nga sinasabi po natin. Yung buong area, ang tawag po dyan, South China Sea. Pero yung part po natin
Bagamat part po siya ng South China Sea, it doesn't mean na ito po ay belong sa China. Ang part po natin na sakop po ng exclusive economic zone ng Pilipinas ay tinatawag na West Philippine Sea. Anong pinopoint out ni Marcoleta? Pabayaan natin ang ating teritoryo? Pabayaan natin yung ating exclusive economic zone at ipamigay sa China? Napasok sa EEZ ng bansa. Nagbabalita mula Oh. Again, balikan po natin. Balikan po natin to mga sangkay. Kung magiging isang bansa man tayo, kailangan natin ng isang radikal na pagbabago. Mga kapatid, mayroon tayong mas malaking kaway kaysa mga Amerikano. Ang ating sarili. Well, ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.